Samahan niyo akong gumawa ng napakadali at napakasarap na baked cheesecake at pwede din ito guys i-steam. So tara, samahan niyo ako. Una guys, maggayak lang kayo ng ating graham crust. Pagsamahin nyo lang yung graham, sugar, at syempre yung ating melted refrigerated margarine or butter. Haluin nyo lang siya hanggang well combine lahat and then set aside. And then dito na tayo sa cream cheese mixture. Gamit lang kayo ng any brand na cream cheese. So 1 kilo lang yung ating kailangan. And then make sure na yung cream cheese nyo ay room temp na siya guys para madali nyo siyang i-beat. And then, ayan, nagkilo lang tayo. At ilagay nyo na sa inyong stand mixer gamit ang paddle attachment. Or kung wala naman kayo guys, mixer, kahit naman siya mano-manong i-mix ay okay lang. Ayan. And then, dito guys ay ibinit lang natin siya ng mga medium speed. And then, ilalagay na natin lahat ng mga ingredients na kakailanganin. Ayan, mag-add lang tayo ng sugar. 1 cup ito. Pwede nyong bawasan kung medyo natatamisan kayo. Mag-add din tayo ng 10 grams of cornstarch. At pagkatapos, isunod na natin yung ating eggs. 4 whole egg and then 2 pieces na yolk lang, yung egg yolk. And then, lagay nyo lang siya dyan guys. 1 at a time. And then, i-scrape nyo siya guys. Huwag kayong magsasawang mag-scrape sa kanya para nun lahat talaga ay ma-mix natin at hindi siya magkaroon ng buo-buo. Yan. At dito guys, naka-speed lang siya ng dinouble lang natin speed niya kaya mukhang mabilis pero medium speed lang yung ating ginamit. Hindi natin kailangan ng high speed sa mga cheesecake kasi para maiwasan na makabuo siya ng mga maliliit na bubbles. Pagka kasi ganun, pag overbeat kasi ang cheesecake, ang nangyayari ay nagiging buhaghag siya kapag na-bake siya. So ayaw natin yun. Ayan, and then sinala lang natin siya para make sure na wala talagang buo-buo at maging smooth yung ating pinaka-mixture. And then, ayan, ilalagay na natin sa ating mga bento, silicone mold. So, nabili lang natin to sa Orange app, parang 48 pesos or 45 pesos, parang ganon. So, nagtimbang lang tayo ng bawat crust natin. Yung pinaka-base, ang timbang nun is 50 grams. And then, ipa-flatten nyo lang. Medyo sisiksikin nyo lang ng konti. Kung gusto nyo na mas makapal yung inyong crust, ay okay lang naman. Pwede kayong magdagdag. Pero sa akin, okay na yung 50 grams. So, maglagay lang kayo. Ang magagamit natin guys dito ay 11 pieces na bento size. Ayan. So, pagka natapos nyo na, guys, na malagyan ng crust, timbang naman kayo guys ng pinaka cream cheese filling natin o cream cheese mixture natin. Ayan, so ang timbang ay 150 grams. Pwede din kayong mag 200. Depende sa kapal na gusto nyo. Pwede din magbawas, magpanipis ng konti para mas mababa nyo ibebenta. So dito sa akin, ang 150 grams ay okay na. So perfect na yan. Medyo makapal na yan. Yan. So napakadali lang guys na itong gawin. At kung wala naman kayong oven, ay okay lang yan. Pwede nyo siya guys i-steam. Make sure lang na kuberan nyo yung pinakaibabaw para hindi matuluan ng tubig yung ibabaw ng inyong pinaka-cheesecake. So, nasubukan ko na yun before. Mas malambot siya guys and then mas creamy yung ini-steam kaysa sa binibake. At ayan na siya guys, nakagawa tayo ng 11 pieces na bento size. And then, ayusin nyo lang siya. Medyo i-smooth nyo lang yung ibabaw gamit ang inyong kutsara para maganda din naman pagka binake. At medyo mas matagal natin itong i-bake kumpara dun sa mga nakalyanera. Kung ang nakalyanera is 20 to 30 minutes lang, ito guys, magre-range siya ng 30 to 45 minutes. Depende pa din sa inyong gamit. Siyempre, pag mas makapal yung inyong binibake or mas malaki, ay mas matagal din ang time ng pagbibake. So, ganyan lang naman kasimple, di ba? Napakadali lang gawin. Perfect ito pang negosyo, pang regalo, kahit na pang merienda. Ayan na. So, tapos na, inilagay na natin sa ating pinaka-baking tray at ibe-bake na natin siya sa bain-marie method or water bath. Ayan, kung ano man ang tawag dyan. So, 150 degrees Celsius lang ang ating gamit na temperature and then nilagyan natin ng mainit na tubig. Wag masyadong konti. So, kailangan dyan mga kulang kalahati ang iyong ilagay. Yan, para talaga, lalo na silicone tong ating gamit, ay mas maganda, mas madaming tubig. Ayan. And then, tinemp ko muna siya ng 30 minutes. Titingnan ko kung kaya ng 30 minutes, pero hindi. Nag-range siya ng 40 to 45 minutes. And then, after na ma-overnight natin,
Ayan na siya guys, ganyan na siya kadaling i-unmold gamit ang ating silicone molder. Walang kahirap-hirap, 'di ba? Ilalagay natin sa comment section kung saan natin binili yung silicone na yan. And then, eto na, bahala na kayo sa pag-decorate ng inyong cheesecake. Pwede nyo lagyan ng mga icing sa gilid or pwede naman na as is na at lagyan na lang ng mga jam or mga favorite na toppings na gusto nyo. Dito, perfect. Syempre, hindi mawawala pag cheesecake ay blueberry. And then, syempre, ang biscuit. Ayan. So, sa dami ng ating ginawang cheesecake, guys, ito lang yung ating na-vlog. Kasi, medyo busy na kasi that time. And then, lahat ng aming ginawa, hindi namin naibenta kasi pinangkain, pinambigay, pinangregalo. Ayan. So, napakasarap ng ating nagawang cheesecake. Kaya naman, sana nakatulong ang munting tutorial natin na to. Ayan, so gumawa din tayo ng 4-in-1. At ito guys, pwede nating i-offer sa ating mga client na nagsasawa na sa typical na cake lang. Ito, may i-offer natin siya. Diba? Napakagandang idea. So yun lang. Bye!